mega love shoutout mga absat. May nagwawala na mga kaalyado nila, mga vloggers nila, mga supporters ng mga garapata mga absat. Tingnan nyo to. Wing St. Luke's. Oh, St. Luke's. Oh. Oh, bakit nagwawa? Anyari kay Burgis, Bugris, whatever, o Buris. Diyos ko po, Rudy. Oh. Sa Dubai, kaso at deport verified. Diyos ko, Lord. Ano to? Oh. Oh. Sa West Wing Oh. St. Luke's. Go. Verify. Uy, verify. Secretary Mulya, handa na. Dahil sa pagpapakalat ng fake news, ipapadeport sa ibang bansa itong si Eloy Bugris. Diyos ko po, Rudy. Oh. Ano ba sinabi dito? Go. Verify. Tingnan natin to. Parang may kwanto eh. Ang dali lang ah. Alam ko meron tong kwan eh. Pagkada sakali siyang huliin ng dahil sa fake news. Ano namin dito? Ganito, guys. Oh. Oh. Wait lang. Oh. Worst case scenario, gid man no? Kapag talaga ako ay huhulihin nila just because I fight for my right. Ganito, guys. Right daw niya gumawa ng fake news. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Ala, taranta na siya. Taranta na. Oh. Oh. Binabasahan ka namin ng iyong karapatan na ikaw ay manatiling tahimik ikaw ay manatiling tahimik at ikaw may karapatan kumuha ng iyong abogado para sa pagtanggol sa iyong sarili. Naintindihan mo ba ang sinabi namin sa iyo? Miss Eloy Bugris, the Queen of Revelation? Queen of Revelation. Baka Queen of Fake News. Diyos ko, Lord Rudy. Ano na ang mga anak ko? Wala na mga anak mo eh. Gungunam. Oh. Ala. Ay, Diyos ko, Lord Rudy. Kita mo yung pagmumukha niya. Oh, putragis. Alak na. Yan ang mukha ng mga garapata. Diyos ko, Lord. O, di ba? Ay, Diyos ko, Lord. Yuki Sawaki. Hindi lang baliw yan. Ano na ang mga anak ko? Mr. Chair! Oh, Mr. Chair. Oh. Ako po ay nalulungkot, Mr. Chair. Naiwan po ang mga aso ko sa Dubai. O, yung mga aso sa Dubai. Si Cole po hindi kumakain, kumala ako. Opo, pinasakay po ako ng mga putang ina nyo na sumundo sa akin. Sa pakpak ng aeroplano bilat si Eloy, wala budget ang gobyerno. Walang pagkain, 8-hour flight. 8-hour pa yung pagkain, Diyos ko, Lord. Oh, nakalat na katapat si Eloy Burgis. Nyari. Pumili ka sa kadyales, putang ina mo ka, ikaw ang tihinti. Ikaw ang scammer. Saan ang mga donasyon ng mga taong putang ina ka? Magnanakaw. Ay, grabe. Pinoy mo kang pupuwet ka. Ari Dixon, tako ka mo ng karikit mo dito nitong ito. Pumili ka sa lukod dahil po sa dami ng ninakaw mo. Ano ang masasabi? Ang dami palang galit kay Bugris ha. Palaklag kaboting Bugris to. PCO, pinaimbestigahan sa DOJ ang Facebook page ni Eloy Burgis dahil sa fake news sa kalusugan ni Pangulong Bongbong. Uy, sino to? Alak naman ang kabuti to. Grabe naman kayo. Wag naman ganyan. Diyos ko, Lord. Wag ganyan. Nagagalit ang mga garapata pag ganyan ang lumalabas. Wala ka po. O siya. Balik tayo, Absat. Diyos ko, Lord Rudy. Nag-iyakan yung mga garapata. O yan. Okay na tayo dyan. O ito. Mga kalyato na. Impeachment. Dead on arrival na daw sa Senado.
Really? O sige nga. O sige. Walang pag-asa sa Senado. Oh. Kaya Ay! kung masashare ko sa inyo, Ay! secret lang, Si Lipisti pala to, tsaka si Guangzon. Guangzon. Oh. yung impeachment na yan, aksaya lang ng panahon kasi walang pag-asa Oh, aksaya lang daw ng panahon yung impeachment, sinabi ni Lipiste, mga kakabsat. sa Senado. Correct. Oh, correct. Second demotion naman si Guangzon. 16 votes ang kailangan, mga kababayan. 16 votes daw ang kailangan. Ayon sa konstitusyon, sa pagtanggal Oh. ng impeachable officer, 16 senators. Tama nga naman. Kailangan ng 2/3 na boto ng mga senador, no? Kailangan ng 2/3. O ngayon, Sa ngayon, 15 lang sila at sinabi sa akin ni Senator J.B. Ejercito okay, kinausap daw si ni JB Ejercito. na hindi siya sangayon dyan sa impeachment. So, 14 na lang. So hindi sang-ayon si JB Ejercito. O mga kakabsat, alam nyo na. O, alam nyo na. Ang number nila. 14 is number 14. Oh. So, kahit pa hindi pumasok si Bato, kahit na hindi pumasok si Senator Robin, Oh. at kahit whatever happens to the opposition senators that they don't vote, Oh. the majority to convict the Vice President, they need 16 votes, which they do not have. So, why Oh, hindi nila maabot. Okay, good. Sige, okay. Tapos, are they doing this in the House of Representatives? Wala sila kasing ibang option ngayon. Kasi kailangan nilang protektahin ang kanilang future kasi pag ang kalaban nila ang uupo sa 2028, in your own words, ma'am, maraming mananagot. Oo, Yan ako. Kahit gusto ko si VP Sara dahil may mananagot sa inyo, ha? gusto mo si Pipi Sara dahil may kailangan ka, Buwangson. Huwag kami. Kapito ko ka eh. Di ba? Pinagtatawanan ka nga. Di ba? Nasa kakamping ka nun kay Lenny. Di ba? Suportang-suporta ka. Ngayon, kapito ko kay Sara. Diyos ko, Lord Rudy. Ay, nako. Tuloy. Pero ito naman, uulitin ko. Oh. Kayo mga congressman dyan, mamili Mga congressman daw, mamili daw kayo. kayo. 2 taon pa ni BBM o 6 na taon ni VP Sara? Yun kung magiging presidente. Mangarap kayo. Kung magiging presidente pa yan. Who is obviously the woman to beat. Agoy! Ito mag-usat. Which is ko to, sabi nila. Kailangan nyo ng 16 votes para ma-impeach si Sara at hindi mangyayari sa Senado. O sige, sabihin na natin. No? Wala talagang mangyayari. Kaya nga dito pa lang sa House, sunog na siya. Lumabas na lahat ng mga anomalya tulad ng bank records, salin. Ilalabas lahat dyan sa Kongreso. Kaya dala-dala yan papuntang Senado. Ngayon, problemado ang mga senador. Nandyan na sa harap nila yung ebidensya. Pero, ano gagawin? I-acquit nila si Sara? Anong magiging resulta? Taong bayan ang uhusga ngayon. Pagdating ng eleksyon, siguradong walang makakabalik sa mga hindi boboto na nakitang-kita na ang ebidensya sa harap nila. Tingnan nyo nangyari kay Corona, di ba? Ayaw nilang i-convict. Nangyari, lumabas yung bank records, putragis, bumaligtad ang ihip ng hangin. Paano kapag kinontra mo? Putragis, nandiyan ebidensya tapos hindi ka boboto? Katangahan! No? Tingnan natin kung kanino sila magso-survive ngayon. Kaya okay lang, basta importante, lumabas sa Kamara, sa lower house ang mga ebidensya. Kasi sigurado naman, tulad ka ng sabi niya, di ba? Maraming kalyado si Sara dyan. Sa tingin nyo, lalabas yung mga bank records sa Senado? Sa tingin nyo, lalabas yung mga salin sa Senado? Ay, naku. Kaya dito pa lang sa lower house, tama. Diyan na ilabas ang ebidensya para buhat-buhat yan papuntang Senado. Wala na sila magagawa kasi nandiyan ang ebidensya. Nasa harap na nila. Kaya sigurado mamomroblema. At siguradong durog na durog yung amo nyo. Ang mga kamote. Diyos ko, Lord Rudy. Mangibabahin kayo. Walak lang kamote. Siya, next tayo dito. Diyos ko, Lord Rudy. Ito. Ano sabi dito? Malakas talaga sila. Ay, malakas talaga. Pakinggan nga natin. Ito, sikap sa 30.
Tanga lang maniwala sa iyo, Inday. Kahit ano pa yung gawin nyo, Duterte pa rin ang malakas. Malakas ang hangin. Malakas ang kabuang. Malakas ang kabaliwan at kabubuhan. Oh, Duterte pa rin. Oh, malakas talaga ang hangin nyo. Oh, kayo lang nagkaintindihan, mga bubo kayo. Ay! Naintindihan mo pala si Sarah? Naintindihan mo yung plan A, plan B, plan C, B, C, D, E, F, G. Nagkaintindihan kayo? Ha? Nagkaintindihan kayo sa 2 items? Naintindihan mo yon? Nagkaintindihan sila. Ha? Naintindihan mo yung pandesal na may palaman na uga? Naintindihan mo? Kayo din nagkaintindihan, Prias, kayong bobo. To charge up for random malaki. Tingnan mo kayo mga rally nyo. Nilalangaw rally nyo, day. Ha? Nilalangaw. Kayo lang nasasabi malakas. Kayo sa social media lang kayo malakas. Tama. Pero pag sa rally na personal na pinapalayas nyo kayo sa rally na para kayong mga asong may galis at may sakit. Ha? Tinataboy kayo sa mga venue ng mga rally. At kayong mga yudiputa, kayong mga DDS, nakikisiksik kayo dun sa may rally ng mga rally para magmukha kayong marami. Tama. Asan yung sinasabi mo, the church ay ang malakas, yung 300 plus nyo na signature, 300,000 plus nyo na signature. Uy, hindi 32 million daw sila. Diyos ko po, Lord. Hindi ba lang mapatay sa million yung signature? Diyos ko po, Rudy. Sa tingin nila, yung 300, mapapalayan na nila si Digong dahil sa mga pirmang yan. Nananaginip sila ng gising, Diyos ko po. Sure? Ha? Oh, Ilan ba tao sa Pilipinas? 100 million. 112 to 120 million ang tao sa Pilipinas. Tapos ang signature campaign nyo na sa 300k lo. Hindi mo lang umabot ng 500k. Yung di puta dinamay nyo pa kayong mga bata dun sa pirma-pirma nyo. Yan lang Agoy! kaluya. Tapos sabihin nyo malakas na ba yung 300k, day? Aday! Iutot mo yan! Hangin-hangin lang yan! Nagyabang ka na malakas ang Duterte. Malakas kayo sa social media. Kay mga bastos kayo. Tandaan nyo yung nangyari, ha? Silent supporter ang nagpanalo doon sa Antipolo. Oh. Malakas kayo sa survey. Pero tingnan nyo yung survey nyo sa Antipolo. Yung DDS nyo doon na politiko. Na landslide. Anong nangyari sa kanya, day? Landslide ang kalaban, day, 60,000 plus. Ang inyo nga DDS, day, na politiko, day, 12,000. Anong malakas? Malakas ang sapak nyo. Malakas yung hangin-hangin nyo sa katawan. Malakas yung topak nila doon, Kabsat. Diyos ko, Lord. Malakas yung kabaliwan nyo. Ha? Yun lang ay malakas sa inyo. Tigil-tigilan nyo kami sa malakas. Yung pakitaan nyo nga kami ng rally nyo. Giti. Alright. Tanga. Ano pang next? Ah, ito! Ito, tingnan niyo yung mukha ni Richie De Horsey. Oh, ito, si Attorney De Horsey. Ito. Duwag. Oh, Bakit ako pupunta sa channel? Pikon na pikon, no? Tingnan nyo yung tsura. Pikon na pikon. Punta ka dito. May attorney clip at Itsurang pikon. lalamunin kita. Lalamunin ko yung mga arguments mo kasi nakakasalita ka lang dahil channel mo yan. Oy, putragis, taga-Baguio yan, Ma'am Chat, ha? Ah, si Attorney Libayan, putragis, pinapakinggan niya yung sinasabi ni Attorney Palsis. No? Lalamunin kita! Pati sa mga. Duwag. Bakit Wala. ako pupunta sa channel? Pikon na pikon, no? Tingnan nyo yung tsura. Pikon na pikon. Punta ka dito. May attorney clip at Itsurang pikon. lalamunin kita. Lalamunin ko yung mga arguments mo kasi nakakasalita ka lang dahil channel mo yan. Duwag. Bakit ako? Wala na. O, ito, ano pa to? May sinasabi si Attorney Ibanez, Mabsat. Wait lang. Punta natin si Attorney Ibanez ng saglit. O, ito, tingnan natin sasabi ni Attorney Ibanez. Cross-examination, masterclass. Teka lang, meron yung isang video eh.
Yabang. Parmali funds, ginamit daw sa campaign funds ni Sara. VP Sara, sinagot. Ito. Maganda to. VP Sara, sinagot lang ang allegation tungkol sa kanyang law school. Oh. Wala nang iba. Sa dami ng pasabog ni Madriaga, napikon si Sara dito eh. Yung kanya pagiging pasang-awa niya sa law school. Oh. Sobrang nakakatawa ito. Oh. Pagkatapos ng April 14 House Committee on Justice hearing, kung saan lumabas ang mga mabibigat na allegations tungkol sa 125 million na nailabas sa loob ng 24 hours, bank accounts, at iba pang issues tungkol sa public accountability, ang pinakapinili ni VP Sara na tutukan ng pansin ay ang statements regarding her law school grades. Naglabas siya ng statement. Ito ang sinabi niya. Of all the lies thrown during the Committee on Justice mini trial on April 14, the one I personally take issue with is the claim made by a bar flunker and kidnapping suspect that I needed someone to help me get through law school. Pero hindi niya sinagot yung mas mabibigat na revelation. Walang sagot sa issue ng confidential funds. Walang sagot sa issue ng alleged disbursements. Hindi niya dininay mga photos ni Madriaga na magkasama sila. Sa lahat ng pwede niyang i-rebat, ang sininggle out niya ay yung sobrang trivial na allegation. Issue, kundi ang claim na hindi niya kayang mag-law school na mag-isa. Sobrang nakakatawa, no? Follow my band, Hey Moonshine. Sa Spotify kami, sa Facebook. Alright. VP sa Diyos ko, Lord Rudy. Piko na piko si Sara dyan. Kaya sinagot niya yun lang yung issue na yun. The rest, di sinagot tulad ng yung mga confidential fund, tulad nung yung COA disallowance. Wala ko po. Kaya sabi ko sa inyo, yung amo nyo, wala yan. Blood. Ako, baby bat lang yan. Diyos ko, Lord. O siya, next topic tayo, Ma'am Sat. Again, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Ma'am Sat. Next topic tayo. Here we go.